Purihin po sa umagang ito. Kumusta po kayo? Pagpatuloy po natin ang ating devotional days. Chapter by chapter. Chapter 1 verses 11 to 15 po tayo ngayon. Konti lang po ang video para tanggapin po ng Facebook at YouTube po. Alas 2 ng madaling araw ngayong umaga. Tahimik ang paligid. Makapag-record po tayo ng maayos. So, ito po ay original, walang edit po, hindi po ako marunong mag-edit. So, sana ay mayroon kayong matutunan. Pagpatuloy po natin, salamat viewers, good morning sa inyong lahat diyan. Dito po tayo sa John, babasahin ko po sa King James Version 16:11. Verse 11 hanggang 15 po tayo. He came unto his own, and his own received him not. But as many as receive him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I speak. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. Okay, nandiyan na si Jesus Christ, bago pa si John. So, ito po si John the Baptist. Okay po. Ang nagsulat po ng salita ay si John the Beloved, the Apostle John the Beloved. So, ito po, verse 11, He came unto his own, and his own received him not. Ang Diyos nagkatawang tao sa pangalan ni Jesus Christ, human. Pero hindi siya tinanggap ng mga tao. So, ito po yung last topic natin, John chapter 1, 1 to 10, sabi po, Jesus Christ is the God, Jesus Christ is Creator, Jesus Christ is eternal, Jesus Christ is life. Jesus is life. Okay? Hindi siya tinanggap. Bakit? Ang mundo po madilim. Ang ibig pong madilim ng mundo po, yung puso ng tao, darkness. Ayaw kilalanin si Jesus Christ bilang Diyos at personal lang tagapagligtas. Ayaw niyang mananampalataya kay Jesus Christ. Kaya hindi tinanggap. Ito po yung and his own receive him not. Ibig sabihin yung bayan po niya, yung Israel, hindi siya tinanggap. So, verse 12, but yung but, okay, but as many as receive him, to them give power to become the sons of God. To become the sons of God, magiging mga anak ng Diyos, children of God. Bakit po? Dahil ang tao po hindi po lahat anak ng Diyos. Nang isinilang sa mundong ito ang tao at dumating ang sa kanyang level ng edad na kasalanan, alam niyang kasalanan, ginagawa niya. So, ito po kailangan po ang isang tao kumilala kay Jesus Christ bilang Diyos at personal niyang tanggapin. Okay? Manampalataya siya kay Jesus Christ, magtiwala siya kay Jesus Christ, tanggapin niya si Jesus Christ bilang Diyos at personal niyang tagapagligtas. Magiging anak siya ng Diyos, magiging children of God. Okay? Yan ang sabi. Ito po spiritually po spiritually. Kaya sabi, but as many as receive him, Jesus Christ, to them give power to become the sons of God. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Even to them that believe on his name, sa kanyang pangalan lamang po, si Jesus Christ, which were born not of blood, hindi sa dugo, nor of the will of the flesh, hindi sa pamagitan ng laman, nor of the will of man, but of God. Okay? Ito ang gusto ng Panginoon.
Hindi sa pamagitan ng laman ay sinilang ako. Maging born again po tayo sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ, pagkilala kay Jesus Christ, magtiwala kay Jesus Christ bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Sa sarili mo, akin, ang kaligtasan po ay individual po. Hindi siya by group. So, kailangan ang isang tao pagsabihan ng katotohanan at kilalanin si Jesus Christ sa kanyang puso at buhay. Spiritually. Verse 14 po, and the Word was made flesh and dwelt among us. Okay? Nagiging laman at nasa sa mundong ito, dwelt among us. And we beheld His glory. Nakikita natin ang glory. And the glory as of the only begotten of the Father. Okay? Full of grace and truth, grasya at katotohanan. Okay? Sa pamagitan ni Jesus Christ po. Nakikita natin yung full of grace and truth. Diyan po sa Kanya ang lahat-lahat. Verse 15, John bare witness of Him and cried saying, so sabi dito, this was He of whom I speak. Okay? So nakikita niyo, He that cometh after me is prepared before me, for He was before me. Nandiyan na si Jesus Christ bago pa lang si John the Baptist. So si John the Baptist ang nag-prepared ng daan ni Jesus Christ na sabihin nila, ito ay mas higit pa sa akin. Dahil si John the Baptist naman ay napaka great preacher noong unang panahon niya. Pero nang dumating si Jesus Christ, nagpakubaba siya sa kanyang sarili. Okay? So, napakaganda nitong verses na ito, 11 hanggang 15 po. Namnamin po natin ito. Lalo na itong 11, 12, 13. Ito lahat, verses 11 to 15, ay ang katotohanan nandyan. Okay? So, itong video po ay walang edited po, So, minsan nabubulol ako. Okay lang yan, sana maintindihan nyo. Babasahin ko po sa Tagalog. Okay? Mula sa King James Version, 1611, Authorized Version, at sa Tagalog ay Diglot. Okay? Isang Bible lang po. At dito po ay may translation ding Tagalog. Diglot ang pangalan po doon. Okay? So, Diglot Bible. Ito po, yung Diglot Bible. Basahin ko sa Tagalog, Siya'y naparito sa sariling kanya. At siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Yung sa bayan ng Israel. Kasi nga, tao lang ang tingin sa kay Jesus Christ, hindi Diyos. Verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Okay? Verse 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, okay, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kalooban ng Diyos sa spiritually. Okay? Pananampalataya ka kay Jesus Christ, yan ang kalooban ng Panginoon. Kilalanin mo siya, Diyos at tagapagligtas. Magtiwala ka. Pero may proseso po ito. Humingi ka ng kapatawaran ng ating kasalanan mo at kasalanan ko. Dahil po, ang tao po ay na-inherit sa kasalanan, yung nature ng tao. So, humingi ka ng tawad, magsisi ka, kilalanin mo siyang sarili, makasalanan ako Lord sa nature ko. Humingi ka ng tawad ng Panginoon at hindi ka ang tagapagligtas ng sarili mo, kailangan mong tagapagligtas si Jesus Christ. Believe, tangkapin mo siya sa iyong puso bilang Diyos at personal mong tagapagligtas.
So, kalooban yan ng Diyos spiritually. Ha? Verse 14. At nagkatawang tao ang Berbo, si Jesus Christ yan, at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluhatian gaya na sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Verse 15 po, pinatutuhanan siya ni Jesus, ni Juan, pinatutuhanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi. Ang pumaparito na sa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Okay? So, purihin ang Panginoon sa inyong pakikinig. Sana inintindihan nyo mga viewers, kahit kayong konting minuto lang, limited 15 pababa lang po ang tinatanggap ng video, lalo na internet connection namin, limited lang po. Sana maintindihan ninyo, at kaya walang edited to, natural po ito. Sana sa inyong trabaho, proteksyonan kayo ng Panginoon, kalusugan, at ang Diyos mag-guide po sa inyo. Kahit sana naintindihan nyo. Salamat sa inyong pag-like at pag-view, kahit ilang minuto po. Salamat sa pag-comment. Purihin ang Panginoon sa atin. Salamat sa ating pastor at pag-pray natin ang ating pastor, Pastor Mike Tanyala. Okay? Manalangin po tayo. Dakila at makapalang Diyos, Ama, sa iyong banal na ngalan kami yumuko, humingi ng kapatawaran. Pangunahan niyo kami, ikaw sa araw na ito sa aming pagkilos. Salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Yan ang katotohanan. Panginoon, at respeto namin, at ito, Panginoon, ay magkaroon kami ng knowledge sa iyong salita, madagdagan, Panginoon. Salamat sa mga viewers na naririto, Panginoon, at ikaw sumama sa kanila, protection, mag-guide sa kanilang trabaho, kaalaman, kapayapaan sa kanilang puso. Ang will nyo lang po masusunod, Panginoon. At salamat sa oras na ito, na madaling araw, ikaw magpagitna rin, Panginoon, sa aming pastor, kalakasan, wisdom, knowledge, Panginoon. Bigyan mo siya po ng miracle sa kanyang karamdaman. Ang will niyo po masusunod. At humingi kami ng kapatawaran sa aming puso, isipan. Panginoon, linisin niyo po ang aming puso sa umagang ito, na maging masaya kami sa aming pagkilos. Sa pangalan ni Jesus, ito kinadalangin. Amen. God bless you po. Salamat po.